Sa magandang araw po sa inyong lahat. Muli magkakaroon tayo ng verse of the day from Book of 1 Kings chapter 8 verse 27. Ganito po yung sinasabi. But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? Salamat sa salita ng Panginoon. Dito sa talatang ito, ang katanungan ni Haring Solomon sa kanyang panalangin ay nabanggit doon sa verse 27. But will God indeed dwell on the earth? Ito'y pagtitiyak ni Solomon bagamat ang Panginoon ay nananahan sa templo. Sa atin ngayon, sa kanyang iglesia, means sa bawat tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa ating talata, kaya't sinunod ni Haring Solomon yung salitang, Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. Alam ni Solomon kung sino ang Panginoon. Na ang mundong ito ay tungtungan lang ng paa ng Diyos. At kung nasaan ang Diyos, sabi doon, cannot contain you. Means ang God, ang Diyos. Na God cannot be limited to any places dahil God is omnipresent. Nasa lahat ng sulok ng mundo. And also, He is infinite God, habang ang tao ay nilikhang limitado. Limited. Kaya anong kasunod na sinabi niya? How much less this house that I have built? Totoo naman kung isipin ng tao dahil limited pa rin ang pinatayo ni Haring Solomon kahit gaano pa ito kalaki. Ngunit dyan mo makikita kung sino ang Diyos. It cannot be confined by space. Kaya hindi limitahan ang Diyos sa buhay mo because God is unlimited. He is eternal God. He is infinite God. Na nawa kilalanin natin at kung hindi ganito, kilalanin mo ito dahil tayo may hangganan, ngunit ang Diyos ay walang hanggan. Eternal God. Hindi malilimitahan ang sino paman. Kaya dalanginan mo siya sa tuwina na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay mo. Ano man ito na iyong kinakaharap o estado ng iyong buhay ngayon. Nais lang niya na ilapit mo ito sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na kumikilala nawa tayo dahil ang Diyos ay hindi malilimitahan. Nawa po mayroon tayong natutunan mula sa ating verse of the day from 1 Kings chapter 8 verse 27. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos.